Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niya'y kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala kang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Lumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Huwebes sa ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda. At habang tayo po ay papalapit para sa pagpasok natin sa mga tinatawag na mga mahal na araw, nawa ay patuloy din nating sundan ang mga gagawin ni Jesus at kung paano niya hinaharap ang mga hamon, ang mga pagsubok sa kanya pong buhay, nang sa ganon ay hindi siya mapigilan o panghinaan ng loob na gawin ang kanyang misyon. Parang painit na ng painit ang kanya pong pakikipag-usap sa mga taong ayaw siyang kilalanin o ayaw siyang tanggapin. Sinusubukan naman ni Jesus na ipahayag at ipakilala kung sino siya, kung sino o kung saan siya nanggaling, at kung sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na magpahayag ng mga ganitong mga pangungusap. Pero sadyang ang mga tao ay nagngingit-ngit na sa galit sa kanila pong naririnig kay Jesus. Dito po sa dulong bahagi na sinasabing ninais o dumampot na ng bato ang mga tao at ninais na siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo.
Nais na batuhin si Jesus ng mga tao, pero siya po ay nagtago at umalis ng templo. Magandang punto po no, na mapagnilayan natin na sadyang may mga pagkakataon na dapat alam natin kung kailan tayo aalis. Parang kung nakikipagsagutan, no, minsan kailangan mo lang din magpaliwanag, pero kung may mga tao na sarado na talaga ang kanilang isipan, wag mo nang igiit kung ano ang iyong sinasabi. Nasabi mo na, naipahayag mo na, okay. Kung tanggapin, okay. Kung hindi, wag mong ipagpilitan na tanggapin ang iyong mga sinasabi. At lalong-lalo na, huwag ka nang manatili para makipag-away o makipagsagutan kasi mawawalang saysay ang iyong ipinapahayag. Ulitin ko po, babatuhin na si Jesus ng mga tao, pero siya ay umalis, nagtago. So, may mga laban, dapat alam mo din na may mga laban na kailangan kang umalis. Huwag mong patunayan na mas magaling ka sa kanila. Huwag mo nang patunayan na kayang-kaya mo silang harapin. May mga pagkakataon at dapat alam mo kung kailan ka susuko. Kung kailan ka aalis. Hindi ka duwagan yung ikaw ang aalis. Kasi nga, no, kahit anong paliwanag mo, wala eh. Wala kang mapapala eh. Pero umalis ka na lang. Yan ang problema natin. No? Tayo mismo, talagang pabida din. Kahit nga sa mga, ngayon kasi, no, ang laban natin ngayon, ang away na nangyayari ngayon, nasa social media. Paano bang para matapos ang away sa social media at nang hindi ka maturete, mabaliw ka sa kakaisip, anong kailangan gawin? O di leave the group. Di ba? Isa, asama na ng loob mo, pero ayaw mo namang umalis dyan sa chat, ayaw mo umalis sa social media. At ang masama pa, no, talagang sinusundan mo din kung ano ang mga sinasabi. Pag nag-post ka kasi, di ba, no? Pag nag-post ka, nagpahayag ka, mayroon talagang bashers, mayroon talagang may matutuwa, may makakaunawa, mayroong hindi. Kaya lang talagang sinusundan natin kung ano yung mga pangit na sinasabi ng mga tao, tapos dadamdamin mo. Ay, pinahirapan mo sa, ay di leave the group, tapos ang usapan. Hindi mo na malalaman, hindi mo na maririnig, o mababasa kung ano yung mga sinasabi nila. Ulitin ko po ha, dapat alam mo kung kailan ka aalis. Para din sa iyong kapanatagan, for your peace of mind. Kasi wala, ang daming stress na tao ngayon, ang daming mainit ang ulo ngayon, hindi na nakakapag-isip, padalos-dalos na ng kanilang ginagawa. Kaya nga napakahalaga na ikaw mismo ang may kontrol. Huwag mong hayaan na makontrol ka ng emosyon ng ibang tao na gagawin mo din kung ano ang kanilang nagiging pag-uugali. Muli, dapat alam mo kung kailan ka aalis. Amen?